Dumako nga tayo sa Marikina. Ayan. Nasa Marikina ba si Edniel o nasa NDRRMC? Ha? O nasa Campo Aguinaldo? Ha? Abay, ang sabi po mga bigan, ang US military sasaklolo daw sa pagresponde ng armed forces o mga sundalo sa mga sinalanta ng habagat. Asan si si Uncle Sam, si Victory Joe, ayan. Asan yung mga US Army, Edniel? Meron bang mga sundalong Amerikano dyan sa mga EDCA sites? O nandiyan pa sila sa barko ng USS George Washington? RH number 52, Edniel Parosa, please come in, Edniel. Lakay, magsasagawa ng combined response efforts ang Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command sa gitna ng pananalagan ng hanging habagat dito sa Pilipinas. Ito ang inanunsyo ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, nakasama ngayon ni President Bongbong Marcos sa pagbisita nito sa Amerika. Ayon kay Chodoro, nag-commit ng US Indo-PACOM na sasaklolo sa pagresponde ng AFP na una ng inanunsyong pagpapadana sa siyam na EDCA site sa bansa simula ngayong araw. Iniatos ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang paggamit sa military installation para maging forward operating hub ng mga relief goods at pagmobilisa sa air assets sa karing kailanganin sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ngayong araw. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na nakipag-ugnayan na sila sa US Indo-PACOM para sa airlift, gayon din sa DSWD para naman sa posibleng pagpapaki ng relief items sa mga EDCA site. Pero nilinaw ni Padilla na hindi na kailangan pa ng AFP na hingi ng basbas o approval ng US military para magamit ang EDCA site sa humanitarian na response. Kabilang sa siyam na EDCA site dito sa sa bansa na naka-standby ngayon at inactivate na ng AFP ay matatagpuan sa Pampanga, Nueva Ecija, Cagayan de Oro, Puerto Princesa sa Palawan, Santa Ana sa Cagayan at Lalo sa Cagayan, isa sa Isabela at isa pa sa Palabac Island. Sa lalawigan pa rin ng Palawan. Ito sa Edniel Parrosa. Edniel, nasan yung maraming sundalong Amerikano? Nasa Palawan o Zambales? Kalat-kalat yan lakay, pero usually hindi naman sinasabi yung yung pinaka-magnitude or numbers, pero usually meron tayo sa west, dito sa may western frontier sa Palawan, tapos meron din sa north, lalo na nitong nagdaang mga buwan kung saan nagsagawa tayo ng mga military exercise. Pero in as far as response sa habagat is concerned lakay, mukhang ang kanilang toka ay yung paggamit ng airlift o air assets na nandoon sa mga EDCA site sakaling mang kailanganin sa pagresponde dito raw sa habagat. Ayan, sa bagay, hindi pa naman yata kailangan ng tulong ng mga sundalo Amerikano, Edniel. Kaya pa naman ang ating mga LGUs at NDRRMC. Tama ka dyan, lakay. Even yung Philippine National Police at AFP, hindi lamang sila may libreng sakay, meron din talaga silang natural ng augmentation doon sa mga LGU. In fact, ang binabanggit na kanina ng AFP ay lagi naman silang present at hindi na sila kailangang hanapin pa sapagkat automatic yung mga military truck kagaya kanina lakay sa Marikina doon sa report natin sa iyo sa Damdaming Bayan, may mga provided na army trucks itong AFP na tumutulong doon sa paghakot sa mga evacuees sa mga hindi lamang dito sa Metro Manila, lalo na doon sa mga kanayunan. Ano ang latest sa Marikina River, Edniel? Ngayon lamang lakay, bago mo lang ako tawagin, mukhang patuloy pa sa pagbaba at batay dito sa may monitoring sa may Santo Niño Bridge ay approaching na siya sa below first alarm. Ibig sabihin ay mula doon sa umaga mukhang aalisin na yung alarma anytime soon kung magpapatuloy yung pagbaba. Pero yung sitwasyon ng kalamitan ngayon dito sa eastern part ng NCR, malakas ulit yung ulan ngayong hapon na ito mula kaninang mga 2:00 pasado ng hapon. Okay, maraming salamat Edniel Parrosa. Balik sa iyo lakay at Tawina. DZRH Special Coverage.